Durok Idol, ano po ba magandang lahi para po gawing inahin? Ayan. So alam nyo guys na itong tanong na ito ay punit na to sa atin. Okay? Maraming beses na natin itong sinagot. Maraming nagtanong, maraming nag-comment kung anong magandang inahin. Nasagot na natin yan. So ngayon ulitin natin ulit kasi for the benefit ng ating mga bagong followers. Okay, so ang magandang gawing inahin guys ay depende. Alamin mo muna kung ano ang primary purpose mo. Purpose mo ba na mag-produce ng patterners? O purpose mo mag-produce ng gagawing or magpadami ng gagawing inahin? Pwede rin purpose mo is mag-produce ng mga terminal breeds. Ano yung mga terminal breeds? Durok, Pitrain. Ayan, yan yung mga common na terminal breeds. So kung halimbawa ang purpose mo ay mag-produce ng patterners, pinakamaganda F1 ng Landrace at Large White. Dapat sigurado ka na 50-50 yan. Walang halong Durok, walang halong Pitrain, 50-50 lang. So F1 yan guys, hybrid. Kung hindi kaya ng budget mo, maghanap ka ng yung mga backcross. Pag yung F1 na inasawahan mo ng terminal breed like Durok or Pitrain, ang anak nun dapat patterner lang. Hindi mo siya gagamiting pang inahin. Kung gusto mo naman magpadami ng inahin, yun yung tinatawag nating maternal line. Dapat ang bibilihin mo mga pure breed. Pure breed na Landrace, pure breed na Large White, kahit Durok, Pitrain, or kung ano pang mga breed, basta pure. Okay, ang ipapanganak nun kapag hinaluan mo siya ng, let's say, another pure breed ulit, yun ang mga gagawin mong maternal. Hindi siya pwedeng pagbalik-balik ta rin. Maternal line siya, halimbawa pure breed na Landrace, gagawin mong pang patterner yung anak. No, pangit guys. Kasi yung katawan, itsura nun, ay pang breeder talaga. So, kunting problema, kunting pagkakamali sa feeding system mo, maaring tumaba. Ayan, ang pangit na nung kuwan. Saka, yung mga breeder guys, yung mga pure breed, kumpara doon sa mga produce na mga terminal natin, ang katawan nun ay medyo mataba. Okay? Hindi siya katulad ng mga anak ng terminal breeding natin, yung patterner na more on muscles na siya kasi meron ng halo ng Durok at Pitrain. Itong anak ng pure breed, aside sa tabain sila kasi nga nakadesign yung katawan nila sa pagbubuntis, ayan, sensitive pa tong mga baboy na to. Yung mga, basta sinabi mga pure breed na baboy, kahit aso, kung ano pang mga pure breed, basta pure breed, mga sakitin yan guys. Kaya nga inahaluan natin ng another breed, yung crossbreeding, para pataasin yung kanilang resistance, immunity, and so on. So sasagot guys dun sa tanong ni Sir Saldi, mag-decide ka muna sir kung ano ang purpose na gusto mong mangyari. Ayun, kasi baka along the way, gusto mong mag-produce ng madaming inahin, tapos along the way, biglang nagbago isip mo na, ay gamitan natin ng Durok, Pitrain. Wala na, nasira na yung purpose mo. Magkakahalo-halo na yon, makakalabasan ng farm mo, chop suey. Okay? So, chop suey farm ang kakalabasan guys. Pangit yun. So kung ang purpose ng farm mo ay mag-produce lang ng mga breeder na inahin, doon ka lang. Okay? Kung purpose mo naman ay patterning lang or yung finishing lang, doon ka sa F1, backcross, tapos samahan mo ng Durok or Pitrain as terminal breeds. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching.